Update dito sa ating Pajero. Bali ngayong araw mga bossing, ang kailangan natin gawin is malinisan na natin siya ng husto. So naisipan ko nga pala dyan, tanggalin lahat ng gulong. Kaya ang ginawa ko, kung mapapansin ninyo, naglagay ako ng jack stand. Inangat ko muna dyan yung harap na parte ng ating Pajero. Tapos tinanggal ko na rin yung mga gulong. Bali ang gagawin ko kasi mga bossing is plano kong pinturahan itong pang ilalim ng Pajero. Pero bago ko gawin yon, kung napapansin ninyo na marami pang mga rusted parts, gagawin ko dyan mga boss is steel brush muna. Kikiskisin ko lahat ng mga nakikita kong kalakalawang dyan para syempre bago pinturahan malagyan na rin natin yan ng anti-rust. Medyo mahirap na trabaho rin tong ginagawa ko mga bossing kasi pipinturahan ko yung pang ilalim nang hindi na kinakalas yung mga pyesa. Kaya kung ano lang yung kayang abutin ng steel brush ko tsaka nung panglinis, yun lang talaga yung matatanggalan natin ng dumi. Itong suspension arm nga lang niya mga bossing, grabe ang kapal ng dumi niyan. Halos parang hindi nga kayanin ng steel brush mga boss. Yung kabilang gulong, tinanggal ko na nga rin pala. Kung magtatanong nga pala kayo, ano yung pinantatanggal ko ng gulong, ang tawag dyan is torque multiplier. Kapag kaganto kasing naiangat na natin yung gulong mga bossing, hindi na natin basta-basta matatanggal or maluluwagan yung bolt niyan kasi mga boss, sumasama na sa ikot yung gulong. Pero dahil nga naka-torque multiplier ako, madali pa rin yung pagtatanggal. Tapos kahit gaano kahigpit yan, hindi na ako nahirapang magtanggal mga bossing. Ganon kaganda kapag may gamit kang torque multiplier. Sa mga magtatanong kung saan ko yan nabili, yung link nasa comment section na lang mga boss. Lahat ng part ng sasakyan na may kalawang mga bossing is ini-steel brush ko talaga. Lalong-lalo na kapag dating dun sa chassis. Yung chassis kasi mga bossing kapag yan ang nabulok, hindi yan ganon kadaling palitan. Masyadong matrabaho at maproseso. Hindi kagaya ng ibang parts kapag medyo kinalawang, madaling palitan. Buti nga tong ilalim ng Pajero na to mga bossing, kahit may mga konting kalawang, wala talaga siyang parting nabubulok. Iba rin talaga ang tibay ng mga sinaunang sasakyan ano. Grabe ang kapal ng kanilang bakal. Tapos maaasahan mo talaga na hindi basta-basta nabubulok yung pang ilalim nila. Pati dito sa likod mga bossing, tinanggal ko na nga rin pala yung aking mga gulong. Buti na lang meron na akong low profile na jack dyan, tapos apat naman yung aking jack stand. Kaya sabay-sabay ko nang malilinisan lahat. After kong magkiskis ng mga kalawang, eto na ako mga bossing, kumuha na ako ng pressure washer. Napaka-effective kasi nito na panglinis mga bossing. Hindi na nga pala ako gumamit ng any sabon or degreaser dyan mga boss, tama na yung pressure washer. Sa lakas ng pressure niyan, tignan nyo naman. Yung mga dumi na napakatagal na nandyan sa ilalim ng sasakyan, natatanggal pa rin naman. Tsaka kaya pala hindi na rin ako gumamit ng any degreaser dyan mga bossing dahil dito ko nga ginawa yung Pajero sa mismong garahe ng bahay namin. Ayaw ko naman na magkaroon ng ibang chemicals na pakalat-kalat dito. Lalong-lalo na hindi ko naman malilinisan din kaagad kasi nga tinanggal ko yung gulong nitong Pajero mga boss. At least kung tubig lang ang ginamit ko, walis-walis lang, okay na. Sa mga magtatanong nga pala kung saan nakakabili ng pressure washer na gamit ko, ilalagay ko na lang yung product link dun sa comment section. Paalala nga pala mga bossing, since nagtanggal nga pala ako ng ibang pyesa dyan ng makina, tapos maglilinis tayo gamit ng tubig. Yung mga bawal pasukin ng tubig, inilagyan ko na ng plastic. Tinakpan ko yan mga bossing, kaya siguradong hindi mapapasok ng tubig yung loob ng makina ko. Tingnan nyo naman kung gaano ka-effective na panlinis itong aking pressure washer mga bossing. Sobrang lakas talaga ng pressure niyan. Tanggal lahat ng dumi, kahit yung mga grasa at yung mga natuyong langis, tatatanggal niya mga bossing. Nung nakaraan may nagtanong sa akin mga bossing kung hindi ba nakakasira ng wirings yung gantong klase ng pressure washer. Actually mga boss, may tendency na makasira yan mga boss, kaya wag nyo masyadong itutok yan sa mga wirings ninyo. Kahit sa mga radiator, condenser, tsaka sa oil cooler mga boss, posibleng makabutas yan. Sa sobrang lakas ng pressure mga bossing, hindi natin masasabi kung ano yung pwede niyang masira. Isang bagay pa na kailangan nyo ingatan dyan mga boss, huwag nyo hayaan na tumama yan sa any part ng inyong katawan. Actually, yun yung ipapakita ko sa inyo dito sa video na to. Nagkamali kasi ko dyan mga bossing kasi habang iniiwas ko yung mga wiring para nga malinisan yung parting yun ng engine bay, tinamaan yung kamay ko. Pero dito mga boss, werte na rin dahil naisipan kong palitan ng mas maliit na nozzle yung aking pressure washer. Kung mapapansin nyo, mas maliit na spray gun yan. Mas kalat din yung tubig, hindi siya concentrated. Buti nga at yan ang gamit ko nung tinamaan ako sa kamay. Ito mga bossing ha. Kung mapapansin nyo, maya't maya inaalis ko yung fuse box na yan. Iniiwas ko rin yung mga wirings na pwedeng tamaan. Maingat naman ako sa ginagawa ko kasi alam ko kung gaano kasakit tumama yung tubig niyan. Pero talagang minalas lang. Ayun, nakita nyo ba mga boss?
Iniwas ko sandali yung fuse box tapos ang naging pagkakamali ko, nakatutok na pala yung pressure washer sa dadaanan ng kamay ko. Ayun nga at tinamaan na ako. Ito papakita ko sa inyo kung ano agad nangyari sa kamay ko. Makikita nyo dyan sa video mga bossing na yung dinaanan ng pressure washer na mantal. Pulang pula. Actually guys napakahapde nung tama na yun mga bossing. Tapos namanhid talaga dyan yung kamay ko. Pero since hindi pa ako tapos, syempre tuloy lang sa paglilinis mga bossing. Pero dahil nga tinamaan ako, mas doble ingat na ako ngayon. Tingnan nyo guys kung gaano kalakas yung pressure nitong aking mas malaking nozzle. Gabi yung lakas ng tubig niya, diba? Tingnan nyo yung nangyayari dito sa aking front grill. Yung mga dumi na nakakapit na ilang taon na dyan mga boss, basta nadaanan ng pressure washer, talagang tanggal oh. Tignan nyo, halos nang puti ulit yung ating front grill, diba? Siguro nai-imagine nyo na ngayon mga boss kung gaano kalakas itong pressure washer na to. After malinisan, eto mga boss, pakita ko na sa inyo. Nga pala, magtatanong na rin pala ako sa inyo kung ano ba maganda nating ikukulay dito sa ating loob ng engine bay. Yung dati nga pala niyang kulay is silver, ayan mga bossing, pero madumi na. Pero plano ko yan pa rin yung gagamitin. Pagdating naman dito sa ilalim, plano kong pinturahan ng itim yung pinaka under chassis. Yung glossy siguro, pero pinag-iisipan ko pa kung yung matte type o yung flat. Tapos yung pinaka fender naman, iniisip ko kung black, kung silver o kaya naman yung dati niyang kulay, ayan parang beige. Yung mga brake caliper, plano ko rin baguhin yung kulay. Siguro yung pula na lang, tapos yung mismong brake kulay itim din. Suggest nga kayo mga bossing kung maganda ba yung color combination na naiisip ko. Yung pang ilalim lang pala mga bossing ang pipinturahan ko yung mismong body kasi syempre kailangan sa pintor talaga yan ipagawa. Ito kasing pang ilalim hindi naman maselan pinturahan. Plano ko nga dyan gamitin kahit yung mga pintura lang na nabibili yung nakalagay na sa lata tapos i-spray na lang. Tingnan nyo guys, ang linis ng pang ilalim ko ready nang mapinturahan. Kaso hindi pa yan pwede ngayon syempre dahil basang basa pa. Plano ko kapag natuyo na, palilipasin ko muna siguro yung magdamag. Abangan nyo yung susunod na video natin mga boss dahil panigurado doon ako sa pagpipintura. From time to time, magtatanong din ako ng mga suggestion nyo kung anong klase ng pintura ang gagamitin dito sa Pajero ko. Siyempre, hindi naman ako expert pagdating sa pagpipintura. Tsaka hindi ko rin naman planong gawing car show finish ang sasakyan na to. Ang gusto ko lang mga bossing, magmukha siyang presentable. Yung kapag gagamitin ko siya, mukha naman siyang maayos at syempre, yung wala siyang problema, di ba?